Magandang hapon mga kapatid. Tayo po'y darako na sa ating mensahe po sa hapon ito. Dito po sa ating chart, meron pong lumang larawan ng isang lumang pera. Panahon pa ng mga Romano. Ito po ay isang lumang pera na may pinakikita ng halaman kanya. Judean date palm. Ito yung parang kamukha ng buko, pero ito yung date palm. Kung ang familiar po kayo sa dates, ito yung mga matamis na kinakain niya, yung bunga nila. So ito po itong halaman na ito ay nandoon sa likod ng isang lumang Roman coin kanya. Kung makakuha po tayo ng ganitong coin sa panahon na ito, malaking pera yan. Pagka makakita tayo ng ganito katandang pera. Pero importante rito, dito pong Judean date palm kanya. So ito po ay nung panahon ng mga Romano, tumutubo yun, yung halaman na ito. Pero naman po maraming panahon, naging extinct. So wala na po sa lupain po ng Judea na matatagpuan itong halaman na ito. So ibig sabihin, dumating ang panahon, naging extinct, hindi wala na siya. Wala na siya. Pero ito po ang itsura ng Judean date palm kanya. Ito po yung dates. Pagka yun po ay masarap kainin niya, matamis. Bisa may pinagbibiling kanya sa atin. Yun ang itsura niya. Parang buko, pero yung mga bunga maliliit. At malambot, pag minawad sa tubig, matamis ang lasa. Yun ang date palm. Ano po? Pero ito yung Judean. Ngayon, ito pong halaman na ito, matagal na stick, hindi na tumutubo. Meron silang na-discovering binhi nito. Ito po ay 2,000 taon ng edad. Na-discover nila, nahukay nila noong 1960. Nahukay nila yung isang binhi nito, ano po, noong 1960. Tapos itinanim nila. Nung itinanim nila, ito yung tumubo. Kaya ito yung pinakamatandang halaman noon. Nung ito yung tinanim, kaya tinawag na Methuselah kanya. Ayaw po dun sa pinakamatandang tao na buhay sa mundo. So nung na-discover nila yan, noong 2012, tinanim nila yan, tumubo. Noong 2016, ito pa rin ang pinakamatandang binhi na tumubo kanya. Pero hindi na lang yan. So, kung makikita natin, kaya kung ano yung binhi, kahit sino pa magtanim yan, kahit sino pa mag-alaga yan, tutubo yun. Dahil yung binhi ang mahalaga, di ba? Eh, meron pong isang botanist. Ang pangalan po niya, William Beale. Yan ang pitsura niya. Nagkaroon po siya ng experiment noong 1879. Matagal na yan. At nagpapatuloy itong experiment na ito hanggang sa panahon natin ngayon. Ang ginawa nila, si William Beale, naglagay po siya ng 20 botelya kanya na may halong sand at saka yung mga bini. Bawat botelya, mayroong 50 bini. Mula sa 21 ay iba't ibang uri na mga halaman. Tapos, ito pong mga botelya ito, nilagay sa lupa. Pero baliktad. Yung butas, nasa baba. Para di masuhan ng tubig at hindi tumubuhay. Ngayon, inuulit po nila yan. Pinagpatuloy po yung experiment. Noong 2000, so tingnan nyo, 1879, 2000, yung isang botelya, inalis nila. Tapos tinanim nila yung mga buto, dalawa doon sa 21 na halaman ay tumubuhay niya. So hindi ito rin po isang halimbawa na yung binhi, kapag na-preserve, kaya naman katanda, tutubo pa rin siya. Pero ito yung pinakamatanda.
Ito po ay pinakamatandang binhi na tumubo. Ito po ay isang bulaklak. Yan. Magandang bulaklak, di ba? Ito po ay na-discover sa Siberia. Pangalan po ng species, Silene Stenophila. Yan ang pangalan, scientific name. Ito po isang namumulaklak na halaman na matatagpuan sa Siberia. At itong particular na mga binhi na ito, sila po'y natabunan sa panahon na malamig, Ice Age. Natabunan sila. Doon po malapit po doon sa ilog na tinatawag na Colima. Doon tinignan nila kung gaano katanda yung mga binhi. 32,000 years old. Pero nung ito'y tinanim, yung mga mature na binhi, ito'y tinanim, lalim ng pagtabon, 124 feet, doon sa ilalim ng yelo. Pero ito'y tumubo. At ito'y halaman na yan, tumubo siya. So, ganun din. Gano'n naman katanda yung binhi. Pag ito'y tinanim, at ito'y buhay pa rin, ito'y tutubuhan niya. So, ang ating pag-aaral, itong pinakilala po natin mga yan, may kaugnayan po sa salita ng Diyos. Dito sa Mateo, chapter 16, verse 18. Kasi may nagtatanong sa atin, para natin may papatunayan na tayo yung tunay na iglesia. Meron ba tayong makikitang tala ng kasaysayan mula nang pinagsimula hanggang sa panahon natin ngayon? Actually, wala. Dito sa Mateo chapter 16 verse 18, at sinasabi ka naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang iglesia, at ang mga pinto ng Hades ay di magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So dito sa talatang ito, sinabi ng Panginoon, itatayo niya ang kanyang iglesia kanya. At ito, iglesia ito, na itatayo ng Panginoon, ito rin po ang kaharian ng langit kanya. So, yung iglesia, sa rin yung kaharian ng langit. So, dito sinasabi ng Panginoon, meron siyang itatayong iglesia kanya, na tinatawag rin kaharian ng Diyos. Noong pong madakip si John the Baptist, ang ating Panginoon ay pumunta sa Galilea, tapos taga-ron siya sa Galilea, na ipinapangalan ng Ebanghelyo ng Diyos, na sinasabi, naganap ng panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo magsinsi at manampalataya sa Ebanghelyo. So, ang Panginoon ay magsimulang mangaral, itinuturo na niya na malapit na ang kaharian ng Diyos. O malapit nang itatag ang kanyang iglesia sapagkat yung kaharian sa inyong iglesia. Dito sa Marcos chapter 9, sinasabi ng Panginoon na yung mga tao sa panahon na yun, kasama ang kanyang mga alagad, hindi sila mamamatay, na hindi nila makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. So, sabi ng Panginoon, doon sa mga kausap niya sa oras na yun, may ilan sa kanila na hindi mamamatay kanya, na hindi nila makikita ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. So, ibig sabihin, ito siya panahon ng mga apostol. So, sa panahon po ng mga apostol, darating ang kaharian ng Diyos, sinasabi ng Panginoon. Kaya po natin po ang kaharian o iglesia ng ating Panginoon. Dito po sa Acts chapter 2, makikita natin, ang ating Panginoon ay lumuklok sa kanyang kaharian. Basahin po natin. Dito po sa Gawa chapter 2. Ito ang ating babasahin po. Sa verse 29, mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo, ang tungkol sa patriarkang David, siya rin ay namatay at nilibing, at nasa atin ang kanyang libigan hanggang sa araw na ito.
Yaman siya isang propeta at nalalaman niya na nangako ang Diyos sa kanya na siya sa kanya makinapo ay lulong niya sa kanyang trono. So ito tungkol sa ngarian. Yaman nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, niya kanya mang katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos. At tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Kaya yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo na ibinuhos niya na pawa nakikita at narinig ninyo. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit kung siya rin nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko ang kaaway mo na tugtuan ng iyong mga paa. Kaya dapat maalaman na may katiyakan ng buong sambayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon Kristo, itong sa Jesus na ipinako sa krus. So, ating Panginoon, siya po yung namaguli, at sa binasa natin, siya lumaglok sa trono ng Diyos, kanya. So, sa Acts chapter 2, nagsimula ang kaharian ng Diyos. Ito rin ang pagsisimula ng Iglesia. Parang wala yun. Dito po sa Acts chapter 2, verse 47, sa English na po, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. So dito nabanggit na meron ng iglesia umiiran, makikita natin sa Acts chapter 2. Sa Gawa chapter 11 verse 15, sinasabi sa atin yung Acts chapter 2, yan ang simula. Na ako'y magsimulang magsalita, bumabasa kayo ng Espiritu Santo na kung paano bumaba rin naman sa atin noong una kanya. Ito'y tungkol sa Acts chapter 2. So, simula pa ng Iglesia ay nagsimula sa Acts chapter 2 doon sa Pentecost. Araw ng Pentecost, pagkatapos ng Panginoon ay mabuhay na maguli mula sa mga patay. Kaya lang, yung tunay na Iglesia, dahil dinayon ng Panginoon, nagkaroon po ng pagtalikod. Yung ilan doon. Yung ilan sa mga kapatid, noong mga panahon na yun, sila'y tumalikod sa katotohanan. Dito po sa Gawa chapter 20, verse 20 na hanggang verse 30. Alam ko na pag-alis ko ay mapasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong guba na walang patawad sa kawan. Ang iglesia po, ang mga Kristiyano, sila inaalintulad sa mga tupa kanya. Kawan ng mga tupa. Ang natural na kaaway ng mga tupa ay mga suguban kanya. So may mga tao na galing sa labas na papasok sa mga kapatid kanya. Aglitaw mula sa inyo na rin kasamahan ang mga tao magsasalita ng mga bagay na lihis. So mula sa labas, at patungkol doon sa loob kanya, may mga ngaral na maling araw kanya. Ang kanilang layunin ay mahikayat nila yung mga tao, mga kapatid, patungo sa mga maling araw kanya. So mayroong pagtalikod sa katotohanan. Ngayon din po sa unang Timoteo, kakapat na kabanata, dito sa unang ikatlong mga talata. Ngayon ay maniwala na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya. So, tinasabi dito, may mga Kristiyano na tatalikod sa pananampalataya. Sa pamagitan ng pagkikinig sa mga mandarayang Espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Hindi po tayo nagsabi niya, si Apostle Paul, ano po? Sa pamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan, na mga budhi ay kinatakan na nagbabag-bakal, kayo lang ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga pagkain nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakalam ng katotohanan. Dito sabi sa atin, may ilan na tatalikod sa pananampalataya. So mayroong pagtalikod. May mga kapatid na tatalikod sa katotohanan. Sila'y makikinig sa mga aral ng mga demonyo. Sila'y mahikayaw ng mga mandarayang espiritu. Ano yung aral na binanggit dito?
Kaya lang ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lamayo sa mga pagkain nila ng Diyos. Bakit dalawang doktrina lang sinabi sa atin? Dahil yung iglesia, yung mga tumalikod sa tunay na iglesia, yun ang naging aral nila. Ito po ang Roman Catholic Church. Wala tayong ibang makikita iglesia na ipinagbabawal ang pag-aasawa. At meron silang ipinagbabawal na pagkain. So, next year po, sabit ng Holy Week, lalo na po yung Thursday, Friday, pinagbabawal ng Roman Catholic Church na kumain ng karne. At may mga ibang panahon sa taon na gano'n, nagbabawal nila yun. At ipinagbabawal din nila ang pag-aasawa. So, tingnan nyo, may tumalikod. At sinasabi sa atin, ang aral ng mga tumalikod na yun at nakinig sa mga aral ng mga demonyo. So, dito po ang gusto natin bigyan ng pansin. Ito yung pinhi ng Judean date palm. Ito yung pinhi niya. Pag ito itinanim mo, ano yung tutubo? Hindi naman tutubo sa tulo, mangga, ano? Hindi rin buko ang tutubo dyan. Yung puno, yung halaman ng binhi na ito, di ba? Yun ang prinsipyo ng pagtatanim. Kung ano ang binhi na yung itinanim, yun din ang halaman na tutubuhan niya. So kahit ito yung 2,000 taon na, ang edad, lumikit na rin, ito pa rin ay naging isang Judean date palm. Makikita natin. Ngayon din po yung nakita natin bulaklak kanina. Nung ito yung mahukay nila, yun ang itsura niya. Sila yung nakabalot ng ice. Nung siyempre mapatuyo nila yan, at itinanim nila, ang tumubo ay yung halaman. Talahin gano'n. Kung ano pinigitinanim, yun din ang halaman na tutubo. Dahil na sinasabi sa Biblia. Dito po sa Genesis chapter 1, at ating babasahin, na maglalang ang Panginoon ang pagdami ng kanyang mga nilalang ay ayon sa binhi. Ayon sa kanilang uri kanya. Dito sa Genesis chapter 1 verse 12. At ang lupa ay sinubulan ng halaman ng mga tanim na nagkakabinhi. Ayon sa kanyang sariling uri at ng punong kahoy na namumuha ayon sa kanyang binhi. Bawat isa ayon sa kanyang uri at nakita ng Diyos na ito'y mabuti kanya. So, ito'y totoo sa prinsipyo ng mga halaman, ng mga hayop. Totoo rin ito sa salita sa iglesia at sa salita ng Diyos. Pagka ipinangaral natin ang salita ng Diyos, na wala tayong dinaragdag, wala tayong inaalis, ang magiging bunga niyan ay isang Kristiyano. Palahin gano'n. Pag ang mga pinapangaral lang natin ay ang salita ng Diyos, ang bunga niyan ay isang Kristiyano. Hindi magbabago yun. Dahil itong salita ng Diyos, hindi rin magbabago yan. Kahit anong panahon na ipapangaral natin yan, at mayroong maniniwala sa salita ng Diyos, Kristiyano ang bunga niya, hindi magbabago yan. Doon sa Lucas, chapter 8, verse 11, ito po yung parable of the sower, pero ito yung version ni Luke. Sinabi siyempre, yung mga asik, nag-asik siya ng kanyang binhi. Ipanaliwanag ng ating Panginoon, yung binhi na iniasik, ay hindi literal na binhi. Ito yung salita ng Diyos. Ngayon, ito ang talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, katulad ng Judean date palm at saka yung bulaklak na nakita natin, yung binhi ng mga halaman na yun, kahit kailan mo sila itatanim, yung pa rin ang tutubo. Ayon sa uri ng binhi. Gayon din ang salita ng Diyos. Kapag ito'y pinapangaral o itinatanim sa puso't kaisipan ng mga tao, at kapag kayo tumubo, ito'y Kristiyano kayo. Ito sa unang Pedro, chapter 1, verse 23, verse 25, katulad ng mga binhi ng mga halaman, hindi nagbabago yan.
So, ibinhi nung Judean day pa, palaging gano'n yun. Yung binhi ng buko, palaging gano'n yun. Hindi nagbabago yun. Ipinanganak na kayo muli. Hindi ng bining nasisira, kundi ng walang kasiraan. Sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Tignan niyo, sabi ni Apostle Peter, ito ay bining na hindi nasisira kanya. Ito'y walang kasiraan. Ito'y buhay at nananatiling salita ng Diyos. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakilanman. Ito po ito'y salita ng Diyos. Bakit hanggang ngayon meron tayong salita ng Diyos? Sa palagay niyo, sinong may gawa nun? Ang Diyos. Pinuserve niya kanyang salita dahil ito'y binig na itinatanim sa mga tao. Yung unang nagsalin ng Biblia mula sa Latin o Grego patungo sa English, hindi ko alam kung si Tyndale o si Wycliffe. Isa sa dalawa na yun. Alam ang ginawa ng mga Anglican, dahil Anglican po si Wycliffe o si Tyndale, pinatay nila. Tapos lahat ng mga naisalin na mga Biblia sa English, sinulog nila. Noong walang panahon ng Biblia, nasa Latin lang yan. Hindi nababasa ng mga ordinaryong tao. So, nung nagsalin ito, paano mabasa ng mga ordinaryong tao, sinulog nila yung Biblia yun, pinatay nila yung tao. Pero hanggang kayo, pero pa tayo Biblia, di ba? At ito hindi nagbabago. Sabi ni Pedro, ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. So ito yung binhi. Kaya nga po ginawa natin halimbawa, yung mga binhi na matatandang binhi na tumubo, para ipakita natin, kahit kailan natin, kahit anong panahon natin, ipapangaral ang salita ng Diyos sa isang binhi. Kayo pa rin ang tutubukan niyo. Hindi yung mga aral na nagliligtas, kundi yung binhi, basahin natin. Tunay pinangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkaigit at sa pakikipagpaligsahan. Hanggang sa panahon natin, meron ganyan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Ang huli is gumagawa dahil sa pag-ibig, palibasin na nalaman na ako'y tinalaga sa pagtatanggol ng Ebanghelyo. Ngunit ipinapangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi. Hindi sa katapatan na naharin ay dagdagan ng hirap ang ating mga tanikala. Ano nga? Kahit sa namang paraan, maging sa pagkukod mo rin o sa katotohanan, ay pinahayag si Kristo. At sa ganito ay nagagalak ako o ako'y patuloy nagagalak. Bakit siya nagagalak? Kahit sino pang mangaral ng ibang katotohanan at sila'y naniwala, maliligtas pa rin sila, sabi niya Pastor Paul. Kaya yung mga mangaral, ginagamit lang sila ng Diyos para maipangaral ang salita ng Diyos. Doon din po sa unang Korinto, sa 3 kabanata. Ano nga ba si Apollos? At ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamagitan nila ay sumampalataya kayo. Ayon sa pinakta ng Panginoon sa bawat isa. Ako nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ay nagpalago. Kaya walang anuman ang nagtatanim o nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon, ang nagtatanim at ang didilig ay isa, puro tao yan, at ang bawat isa tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. So, sino ang nagliligtas? Ang Diyos. Ano sinasabi? Nagtanim. Ano pinatanim nila? Yung bini, ang salita ng Diyos. So, ang bini, ang salita ng Diyos, ang nagliligtas, hindi yung mga ngalan. So, ito po ang kasaysayan na iglesia ng ating Panginoon. Ayon sa kapanahunan ng Biblia, hindi nagsimula noong 33 AD. At tulad ng ating binanggit, nagkaroon po ng pagtalikod mula sa katotohanan na ito. So may mga tao magpasyalang kamalikod sa katotohanan at sa panahon, ito yung naging ibang iglesia kanya. Ito yung Catholic Church na nagsimula noong 606 AD. Doon nagkaroon ng sinatawag Catholic Church. Later on, pagkaroon po ng ilang siglo,
Ito yung naging Roman Catholic Church. Bakit nadagdag yung Roman? Dahil meron umiwalay sa kanila, ito yung Greek Orthodox Church. Ito yung nangyari ng 1054 AD. So sila yung umiwalay sa Catholic Church. At dahil ang kanilang wika na ginagamit ay Grego, at ang kanilang pinakapunong tanggapan o yung headquarters nila ay nasa Constantinople, na ang wika ay Grego, sila yung naging Greek Orthodox Church. Ang pagkakaiba nila, halos sa lahat ng doktrina pareho sila. Pero meron silang pagkakaiba. Yung mga Greek Orthodox, hindi sila naniniwala sa rebulto. Mga langawan lang, meron sa kanilang mga simbahan. At ang mga paring nila ay nag-aasawa, at hindi sila nagwiwisik, sila ay naglulubog. Itong Roman Catholic Church, kaya sinabi na Roman, ang kailang ginagamit Amerika ay Latin, at ang kailang sentro ay sa Rome. Kaya naging Roman Catholic Church. Later on, mga kapatid, after ilang siglo, noong 1520, may tinatawag na Reformation. Pag sinabing reform, binabago mo lang. Hindi mo binabago mo lang yung mali. So, kagustuhan ng mga reformist sa pangunan ni Martin Luther ay baguhin lang ang mali ng Roman Catholic Church. Yun lang kayo ng layunin. Wala silang layunin na umalis sila sa iglesia ito. Babaguhin lang din ang kanya. Sa Lutheran, ito po yung iglesia ang tinatag ni Martin Luther ay nagsimula ng 1520. Si Martin Luther, siya po ay German, ano? Siya po ay isang paring Katoliko na nung siya nagsisimula at nakita siya at narinig ng kanyang ama. Narinig siya ng kanyang ama. Nasabi ng ama niya, hindi ka marunong kanya. Maging abogado ka na lang. Pero masindi si Martin Luther, siya nagpatuloy siya sa pagiging pari. Later on, siya nakarating sa Rome. At nakita niya yung mga abuso ng mga tao sa Rome, sa Vatican. Kaya pag-uwi niya sa Germany, sa Gutenberg na sinasabi, nilagay niya sa pintuan ng simbahan ang lahat ng mga bagay na inaakala ng mali. Kanya. Ngayon, ang Germany po ay hindi bansa noong unang panahon. Siya'y binubuo ng iba't ibang mga prinsipe. Principality lang, hindi mga bansa. So ito'y maraming mga German princes sa lugar na yun. May mga taong sumasangayon kay Martin Luther. May mga prinsipe na hindi sumasangayon kay Martin Luther. Yun ay mga Katoliko. No, sabi ng Roman Catholic Church na ididispelos nila si Martin Luther, may mga German princes na hindi sumasangayon. Sila ay nag-protest. Doon nanggaling ang salitang Protestant, ganyan. Later on, nagsimula rin po yung tinatawag na Episcopalian ng Church of England noong 1534. Ang kasaysayan po niya, si Henry VIII ay may asawa, si Catherine, na taga-Aragon, na isang Kastila, na hindi sila nagkakaanak ng lalaki. So nagkaroon po siya ng babae, na pangalan po siya Anne Boleyn, at nagkaroon siya ng anak na lalaki sa kanya. So nag-request siya sa Pope na i-divorce niya si Catherine, hindi pumayag yung Pope. So sila yung iwalay. So yung naging Episcopal ng Church of England. Tapos si John Calvin, hindi rin po siya sumasangayon sa Roman Catholic Church. Nagsimula rin po siya ng iglesia na tinawag ng Presbyterian. At makikita rin po natin, meron tinatawag na Baptist noong 1607. At galing po sa Episcopalian, lumabas yung Methodist Church noong 1739. So itong mga taong ito, yung mga grupo na ito ay sa Europe. Sa Europe lahat yan nagsimula. Ito yung nagsimula sa England, itong tatlong ito. Yung Presbyterian nagsimula sa Switzerland. Yung Baptist nagsimula sa Holland. Kanya. At marami pa yan. Umusbo hanggang sa 35,000 ang bilang niya. So yan, galing lang sa Roman Catholic Church yan. Hindi galing sa tunay na iglesia yan. So itong Roman Catholic Church galing sa tunay na iglesia sa Maliko. Later on,
noong 18th century, mga kapatid, yung mga Europeans, nagsimulang mag-immigrate sa US, sa Amerika, na naghahanap sila ng kalayaan mula sa kanilang mga bansa. So nagkaroon sila ng kalayaan, number one, pag-aralan ng Biblia. So yung mga Lutheran, Episcopalian, Presbyterian, Baptist, Methodist, na nagbasa ng Biblia, sila yung bumalik sa totoo. Bakit sila nagbalik? Nabasa na yung totoo. Nabasa na yung binhi. Kaya nung sumunod sila doon sa salita ng Diyos, bumalik sila sa totoo. Ang sabi nila, alisin na natin ang ating mga pangalang ginawa lang tao at tatanggalin lang natin ang pangalang mababasa sa Biblia. Hindi na tayo tatawagin Lutheran, Episcopalian, Presbyterian, Baptist, Methodist, etc. Tatawagin lang tayo mga Kristiyano kanya. And later on, doon sila nagtakakita ng katotohanan, meron na namang umalis. Dahil di sila nanatili doon sa binhi ng salita ng Diyos hanggang sa panahon natin ngayon. So ito yung, kaya sinasabi natin ito, itong Iglesia ng Panginoon, wala tayong mababasa sa kasaysayan tinalagaan, sunod ng mga tao na hindi nagpatuloy sa panahon. Hindi na kailangan nyo. Basta merong salita ng Diyos na kinatanim at ipinapangaral, itong Iglesia ng Panginoon ay magpapatuloy. Yun ang makikita natin. Dahil yung binhi ay nandoon pa rin, yung binhi, ang salita ng Diyos. So, ang Diyos, pinireserve niya kanyang salita hanggang sa panahon natin ngayon. Hindi nila masisira ang Biblia. Sa katunayan, ang Bible, ang best seller na aklat, taon-taon. Hindi nga lang binabasa ng iba. Ulitin po natin. Ngayon, nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Kaya kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay ng puso. Ipinanganak na kayo muli, hindi nang nasisira, kundi nang walang kasiraan, sa pamagitan ng buhay at ang nanatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay kaya ng damo, ang lahat ng kalalatian nito ay kaya ng bulaklak ng damo, ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. So, ito ay mananatili magpakailanman. Kahit may mga tao na gustong sirain ang Biblia, hindi nila magagawa. Ang Roman Catholic Church, once upon a time, nilagay nilang Biblia doon sa library, sa Vatican, na mga librong pinagbabawal basahin. Yung Library of the Forbidden Books, nilagay nila ang Biblia doon para malabanan nila ang pangangaral po ng katotohanan. Pwede sila nagwagi. Kaya, mga kapatid, kapag ang Diyos ay tumatawag sa atin sa pamagitan ng Ebanghelyo, ito'y pinapangaral sa atin. Kapag kayo isang tao ay sumunod sa Ebanghelyo, sa ililigtas ng Diyos. Ngayon lang kasimple yun. Pagka iba yung aral na ating tinanggap, hindi ang Ebanghelyo ng Diyos, ng Panginoon, hindi tayo liligtas ng Diyos. Kinakailangan ito'y binhi, yung Ebanghelyo ng ating Panginoon, para tayo ligtas ng Diyos. So unfortunately, majority ng mga nagsasabing naniniwala sila sa Biblia, hindi nila ipinapangaral ang tunay na Ebanghelyo. Ang ipinapangaral nila ay salita o doktrina ng mga tao. Dito sa Mateo, chapter 15, verse 9, kapag ka ang ating itinuturo ay salita lamang ng tao, hindi tatanggapin ng Diyos ang ating pagsamba. In other words, hindi tayo maliligtas. Basahin natin. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga lituntunin o aral ng mga tao. Kanya. Walang hindi tinatanggap ng Diyos. Ang tinatanggap lang ng Diyos ay ang kanyang Ebanghelyo. So ito po, proseso ng kaligtasan. Kapag ka tayo dumating na sa edad
na meron na tayong kakayang makaunawa. Iba-iba yan sa tao. May mga mas batang nakakaunawa, pero mas matanda na nakakaunawa. Iba-iba. Pag tayo nakinig sa salita ng Diyos, at tayo doon po pinanggagalingan ng pananampalataya. Sa Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig sa pakikinig ng salita ni Kristo. Pero kinakailangan tayo makinig. So hindi pwedeng mga bata, mga sagol, hindi pa marunong makinig yun. Pero pagkatapos natin makinig, kailangan tayo sumampalataya. So sa Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Tatapat ay di sumasampalataya ay parurusahan. Kailangan tayo sumampalataya. Kailangan tayo magsisi. Sa Acts chapter 2 verse 38, ang sabi ni Apostol Pedro kasama ng 12 apostol o 11, magsisi kayo at ang bautisa ay bautisa sa inyo magpabautismo sa pangalan ni Kristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan, tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo kanya. Kailangan nating ipahayag sa ating bibig ang ating pananampalataya. Kasi ang pananampalataya nangyayari sa ating puso, sa ating kaisipan. Maliban na sabihin mo yan, hindi nila malalaman. Sa Romans chapter 10, basahin natin. Verse 9 to 10, actually. Sapagkat kung ipapahayag mo sa pamagitan ng ibibig, si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso, na binuhay sa muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maniligtas ka. Sapagkat sa puso ng tao ay nananampalataya, kaya tinuturing na ganap, at sa pamagitan ng bibig, ay nagpapahayag, kaya naliligtas. Kailangan natin ipahayag ang ating nananampalataya sa ating Panginoon, at kailangan tayo magpabautismo. Kailangan tayo mailubog sa tubig. Doon ang sinabi na sa chapter 2 verse 13, kailangan tayo mabautismohan sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Pag ginawa natin yan, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Kung hindi natin gawin yung proseso niya, ay hindi tayo maliligtas. Ang kaligtasan, hindi rin natin dapat para ba dinidelay. Pag narinig po natin ng katotohanan at naniwala tayo, nagsisi, nagpahayag natin bibig, kaagad kailangan na tayo pabautismo para tayo maligtas. Ang sabi ni Pablo, ito ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas, hindi sa susunod na araw, kundi ngayon. Kaya pag napakinggan mo at pinagniwalaan mo kanya, mensahe ng kaligtasan. Yun ang proseso ng kaligtasan. So, ang salita ng Diyos, yan ang binhi ng kaharian. Yung ipinangaral 2,000 years ago, actually mahigit na, sa araw ng Pentecost, yun din ang ipinapangaral natin ngayon. Kung walang pagkakaiba. Yung mensahe noon, ang mensahe ngayon, sa rin ang mensahe ng Biblia, pag ipinangaral natin ngayon, ganun pa rin, katulad ng mga unang nakinig, sila naging mag-Kristiyano at naligtas, tayo maging Kristiyano, tayo rin ay maliligtas. So, yun po ang ating mensahe. Ang binhi, ang lamang panahon nating itanim, tutubo pa rin yan ganyan. Yung halaman na pinanggalingan ng binhi. Kapag itinanim natin ang salita ng Diyos, kahit anong panahon ay itinanim, at ito ay tumubo, ang tutubo po ay isang Kristiyano, at kapag may grupo ng mga Kristiyano, yan ay iglesia ng ating Panginoon. So ito po ang ating mensahe po sa gabi ito. Gabi na, alas 6 na. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po maitulong natin sa iba para maligtas din po sila.